Shalom Alaikum mga kapatid. Sa pinagpalang araw ng Kagitingan, it's a holiday today mga kapatid. So, yan. So, umaga po mga kapatid. At ito is second episode natin. Hi Kuya Rumi, good morning. Kape. Kausapin ang Panginoon everyday, sabi ni Kuya Rumi Nunez. Okay. So, shalom mga kapatid. Narito na naman tayo sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay, so let's pray again as we start. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Yes, Lord, we praise you and thank you for this morning, for this day. And we entrust you ang aming gagawin, Panginoon. Pagpalain mo kami, samahan, mangusap ko lang sa amin. At haya mo yung mga salita na aming pagninilayan, yung mga tanim sa aming mga puso't isipan, tutubo, lalago, mamumunga, at mag-aani na sa gana. At inaanggin din po namin sa iyo, Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4-5, na sinasabi, for the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. We ask this through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns in you forever and ever. Amen. That in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So yan. Ayan yung background natin. Yan yung mga folk natin, verses 31 to 42. Glory to you, Lord. Jesus then said to those Jews who believe in him, if you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are descendants of Abraham, and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free? Jesus answered them, Amen. That you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence, then do what you have heard from the Father. They answered and said to him, our father is Abraham. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father. So they said to him, we are not illegitimate. We have one Father, God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and am here. I did not come on my own, but he sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. Okay. So, may 124 likes. Pero yung iba kasi nagpa-flood likes, kaya ang dami kagad ng like. Okay. So, kamusta na kaya si Brother June Quijano, Joseph John Quijano, Brother Kuya Romy? Hindi natin na sila nakita ng ilang araw na, 2 araw. Busy siguro yung sa panggagamot.
Okay. So, ang sabi ko nga sa inyo mga kapatid, itong nakalipas na mga araw, pang ilang araw na po ito na ang Ebanghelyo ay hango dito sa John chapter 8 or sa aklat ni San Juan. At dito na nga, kailangan, si Brother Joseph John Quijano. Ay, good morning, Brother Joseph. Okay. Kala ko pumunta ka ng Ehipto. Okay. So, ang Ebanghelyo natin mga kapatid, karugtong pa rin kahapon ng Ebanghelyo. At yun nga, itong mga taong ito itong mga Hudyo ay ayaw nilang kilalanin ang Panginoon Jesucristo or hindi nila tinatanggap ang Panginoon Jesucristo. At sinasabi pa nila na sila raw ay anak ni Abraham. Sabi rito sa verse 31, ito yung hanggang verse 32, ay ito yung pinaka-famous na verses na alam ng mga separated brethren natin. Ng mga kapatid natin, mga protestante, memorize nila ito mga kapatid. Yan, gusto ko lang pala ipakita yung t-shirt ko. Yan. So yan yung Brother June, baka sa sunod na araw pala dyan sa mga parokya na baka makapunta kami dyan. This coming Saturday. Ito yung uniform namin. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid, sa bungad na Ebanghelyo, yung verse 31 hanggang 32. Ito ay isa sa mga pinaka-famous din na verse sa Biblia. Kamusta? Sabi sa those Jews who believe in Him, if you remain in my word, you truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. So, na sinasabi ng Panginoon, Brother John, parang ilang araw po kasi kayo hindi namin napapansin eh. Hindi ko namin nakita, 2 araw na yata, 3. Yeah, sinecheck ni Kuya Romy ang attendance mo. so yan. Okay, mga kapatid. Si Kuya Kulto. Okay. Parang bihira ka rin, Kuya Kulit eh. Parang halos hindi ka na namin napapansin, hindi na rin kita napapansin halos. So itong verse 31 to 32 mga kapatid, ang konteksto nito, ang kausap ng Panginoon ay ang mga Hudyo na sumusunod sa Kanya. At since na malapit na close na tayo sa Holy Week, kaya ganito yung Ebanghelyo sapagkat patuloy na sinusundan-sundan siya ng mga Hudyo at hinahanapan ng mali kasi they are trying to kill our Lord Jesus Christ. And then kahapon na discuss natin na ang Panginoon Jesucristo ay nagpakilala siyang si I am. Ilang beses binanggit na you will die sa verse 24 nga, sabi niya, you will die in your sins, sabi niya, if you do not believe that I am, you will die in your sins. Ibig sabihin, na kapag hindi natin kinikilala na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos, kasi ang I am is a title given by God Himself to Moses doon sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15, ibig sabihin, ay sabi niya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. And then dito man ngayon sa verse 31 to 32, and sa Ebanghelyo ngayon hanggang 42, mga kapatid. Sabi niya sa mga Hudyo na sumusunod sa Kanya, ay itong sabi niya, if you remain in my word,
you will truly be my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. So, ibig sabihin, itong ebanghelyo na ito is not anymore for the Jews, kundi para na rin sa atin. Sapagkat, ang sabi dito, if you remain in my word, sabi niya, kung nananatili kayo sa aking mga salita, ay tunay ngang kayo'y maging mga alagad ko. Okay? Kung manatili sa kanyang salita. Ibig sabihin, sinasabi na manatili sa kanyang aral. Diba? Manatili sa kanyang aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Disciple. Ang disciple kasi mga kapatid, ang disciple ay, ang kahulugan ng disciple is student, learner. Ang mga disciple, ayun ang kahulugan. Iiba siya sa kahulugan ng apostles. So, pag ikaw ay student or disciple ng Panginoon, learner ng Panginoon, sabi niya, kung nanatili ka sa kanyang salita or sa kanyang aral, mga kapatid, ibig sabihin, you are a disciple, you are a learner. So, ibig sabihin, ay disciple ka ng Panginoon and you are willing to learn sa Panginoon. Sabi niya, kung disciple ka, learner ka, natututo ka, estudyante ka ng Panginoon. Sabi niya rito, karagto sa verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. So yung kaalaman mo patungkol sa salita ng Diyos, yun yung magbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang truth dito, dalawa yung salita ng Diyos and then mismo ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya yung katotohanan, mga kapatid. Diba? John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Then sa John 11:25, inulit niya doon, sabi niya, I am the resurrection and the life. Okay. Sabi dito, mga kapatid, if you remain in my word, kung nanatili kayo sa aking mga salita, tunay nga kayong mga alagad ko, or disciple, mga learner, mga estudyante. Diba? Sa atin ngayon, pag learner ka ng Panginoon, pag learner ka, estudyante ka ng Panginoon, is, kumbaga sa parang isang malaking honor, di ba, mga kapatid? Kasi, ngayon, sa ating panahon nga ngayon, di ba? Maka-aral ka lang sa UP, maka-aral ka lang sa mga Ateneo, sa UST, sa De La Salle, grabe na yung honor mo na estudyante ka ng ganung mga school. Much more kung you are a student of our Lord Jesus Christ. You are a learner of our Lord Jesus Christ. Ay, Jomo Tanyola. Ay, Lord, God bless Jomo Tanyola. Okay. Di ba, mga kapatid? Kasi especially during that time, mga kapatid, ang mga estudyante noon kapag mag-aaral sila sa isang kanilang guro, rabay, ang style ng pag-aaral ay nakaupo ka dyan sa harapan ng, nakasalampak ka dyan sa harapan ng rabay mo. Kaya naalala niyo yung event ni Martha at ni Maria? Si Maria, nakaupo doon sa harapan ng Panginoong Jesucristo while si Martha ay gumagawa sa kusina. Anong sinabi ng Panginoon? Kinumend niya. Hindi niya naman disregard yung ginawa ni Martha. Pero ang sinabi niya, Mary has chosen the better part. Ano yung better part? To learn from our Lord Jesus Christ as His rabbi. Diri mo, napaka-rare ng opportunity na pumunta ang Panginoon Jesucristo sa kanilang tahanan. Si Martha ang abala dun sa kapakanan ng tiyan. Kasi natural, may malasakit si Martha kasi ang Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga alagad ay gutom. Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Martha, Mary has chosen the better part. So kung nananatili tayo sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoong Jesucristo, nagiging estudyante tayo, nagiging learner tayo, nagiging disciple tayo. Yan yung yun yung pinaka-closest na kahulugan ng disciple, mga kapatid. A learner, a student. Natututo tayo sa Panginoon. At kapag natututo tayo sa salita ng Panginoon, natututo tayo sa Panginoon, ang sabi dito sa verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan. Di ba? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa inyo. Una,
ang salita na sinasabi ng Panginoon ay katotohanan. John 17:17, di ba? Dito sa prayer, dito sa John 17:17. Punta natin, John 17:17 mga kapatid ha. Tapos i-memorize natin, try natin i-memorize. Ang sabi dito, John 17:17, consecrate them in the truth, your word is truth. So ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. At the same time, sinabi din ng Panginoon sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Yan mga kapatid. Ay, Diyo mo tanyo lang. Ay, ilay ko lang. Okay. So you see, ibig sabihin kapag nananatili tayo sa salita ng Panginoon sa ating Panginoon Kristo, malalaman natin ang katotohanan, which is the word. Magpapalaya saan? Una, sa takot. Magpapalaya saan? Sa kawalang kaalaman. Magpapalaya saan? Sa maling paniniwala. Di ba? Kaya tingnan mo yung marami sa atin. Bakit mali yung marami sa atin? Bakit mali yung marami sa atin? Bakit mali yung kalimitan marami sa atin? Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung alam mo yung salita ng Diyos, hindi ka dapat magpatuloy dun sa mali. Halimbawa, yung pamahiin. Kung nasa iyo ang salita ng Diyos, itong salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Unang-una dun sa pamahiin. Bakit maraming mga kapwa tayo na mga Katoliko ang nananangan sa pamahiin? Di ba? Isa sa reason mga kapatid, kasi itong pamahiin na sinasabi ng mga matatanda, especially, once nilabag mo, meron tinatawag na consequence. Halimbawa, sa patay. Di ba? Huwag kayo. Di ba? Huwag kayo. Di ba? Huwag kayo. Para tayong wawalisin. Kasi kung alam ang salita ng Diyos, bakit? Ang Diyos, ang siya lamang may karapatan magbigay o bumawi ng buhay. Ano ang kapangyarihan nung sinasabing pagwawalis? Di ba? Ano yung kapangyarihan ng sinasabing pagwawalis? That is why bakit nagpapatuloy yung mga paniniwala sa pamahiin dahilan doon sa takot na kapag hindi sinunod yung pamahiin na yun, merong mangyayari. Bakit pinuputol yung rosary? Kasi ang rosary daw kasi kawing-kawing, tuloy-tuloy. Walang puknat. Kapag hindi mo daw putulin, baka may kasunod na mamatay. Meron talaga namang kasunod na mamatay. Whether we like it or not. Pero kung alam natin na ang salita ng Diyos, na ang Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos, alam natin ang Diyos ang siyang may karapatan na magbigay o bumawi ng buhay. Then therefore, hindi sinasabi na kapag magwalis ka, labagin mo yung sinasabi sa mga pamahiin, ay merong mamamatay. Kasi unang-una, ibangga mo kaagad yun sa salita ng Diyos, which is more powerful, the Word of God or the Word ng mga aninuno natin. Di ba? Yun yung lagi nating titingnan, mga kapatid. Ang sinasabi sa 1 Samuel chapter 2, ano sabi doon sa prayer ni Hannah? Sabi niya, Panginoon. Ano sabi ni Hannah dito sa 1 Samuel chapter 2, mga kapatid? Ano sabi niya? Sa 1 Samuel chapter 2. Puntahan natin So therefore, bakit ka matatakot magwalis? Ang Diyos yung may kapangyarihan sa buhay. Ano sabi dito sa 1 Samuel chapter 2? Samuel chapter 2 verse 1 Samuel chapter 2. Sabi niya, kayo paghirapin, maaari ring ibaba o itaas, mapapadakila ninyo kahit ang pinakaaba
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, maihahanay ninyo sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. So you see, mga kapatid, then why you are afraid kung ano yung sasabihin? Ibangga mo lagi. Bakit? Sino ang mas greater? Yung ninuno ninyo? Yung mga lululula ninyo na nagsabi ng ganoon patungkol sa pamahiin na naipass down yung mga pamahiin na yon? Or ang Diyos na may likha ng langit ang lupa? Sino ngayon paniniwalaan mo yung salita ng mga ninuno mo o ang salita ng Panginoon Kristo? Kaya tinuturo namin dito na sabi ni Jalil Ahmad, tinuturo nga namin ng totoo na si Jesus Christ lang yung huling sugo, wala nang iba. Kung mayroon pang huling sugo, may mga sugo pa na dumarating, yun ay katuparan ng sinabi ng Panginoon Kristo, Ahmad, na mga bulaang propeta sinasabi sa Matthew 24:24, Matthew 24:4-5, Matthew 24:11, at saka Matthew 20:24. Kapag mayroon pang after him, so those are mga bulaang propeta. Ayan. So, yun mga kapatid. So therefore, hindi ka dapat matatakot doon. Kaya maraming sumusunod. At alam nyo ba, yun nga, alam nyo, isa rin kasi nagiging, alam nyo, yan din ang nagiging consequence kapag hindi ka na mamuhay sa grasya ng Diyos. Kapag hindi ka na mamuhay sa grasya ng Diyos, hindi ka na mamuhay sa grasya ng Diyos, mga kapatid, talagang yung mga curse na sinasabi, those are curse. Kasi sinasabi ng magulang na kapag hindi mo sinunod, pero mangyayari. Curse yun, spoken word. Nangyayari yun kalimitan, mga kapatid. Bakit? Dahilan doon sa ikaw, parang it seems na nagkakaroon ng effect yung mga sinasabi ng mga ninuno nyo. Kasi curse yun eh. Kapag hindi nyo sundin, may mangyayari. Doon sa spoken word. Curse yun, sumpa yun. Ngayon, how to protect yourselves from curse, mga kapatid? Para hindi magkaroon ng effect yung sinasabi ng mga ninuno natin. How? We need to live in a state of grace. Dapat na mamuhay ka sa grasya ng Diyos. Kaya kalimitan yung mga taong ayaw mamuhay sa grasya ng Diyos, they are nagre-resort sila to believe doon sa mga albularyo, sa mga mananawan, sa mga anting-anting. Diba? Kasi ayaw nilang mamuhay sa grasya ng Diyos. Whereas kung mamuhay ka sa grasya ng Diyos, yun natin mga kapatid. In the name of Jesus Christ of Nazareth is enough for us. Kasi sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 10-11, by the name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Mga kapatid, at kapag nasa state of grace ka ba, mga kapatid, alam mo ba na nasa state of grace ka, kahit ilang sumpa pa yan, yung bibitawan ng kalaban mo, or ano pang sasabihin sa iyo, mga spell, mga gayuma na yan, mga gayuma, mga witchcraft, yung sorcery, black magic, mga kabayan, kulam, or barang, it cannot harm you, mga kapatid. Anong sinasabi dito sa Proverbs 26 verse 2, mga kapatid, Ito sinasabi, if you are in a state of grace, yung mga sumpa na yan, hindi wala yan, walang kapangyarihan sa iyo. Ang sabi dito sa Proverbs 22 verse 6, sabi niya, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab-talab, tulad lamang ito ng ibang hindi dumadapo, lilipad-lipad. So there are times na yung mga sumpa na mga magulang nyo, yung mga consequence ng mga pamahiin, kapag hindi nyo sinusunod, nagkaroon ng katotohanan because you yourselves, your family is not living in a state of grace. Family is not
living in a state of grace. Family is not living in a state of grace. That is why many curses ang kapag ikaw magulang, especially kapag ikaw magulang, ikaw mismo, ine-expose mo ang pamilya mo sa harassment ng diablo. Ine-expose mo yung sarili mo. Ano, wala ba, Sister Amy? Okay. Hello, Sister Amy. Dalang. alam mo, Sister Amy, kapag every time na magsasalita ako ng about sa ganito, about sa ano, talagang nagkakaroon ng problema eh. So, ngayon, once na nilabag nyo and you are not in a state of grace, magkakaroon ng effect sa inyo. Ay, nawawala ulit. Sige, sandali ating anong gagawin natin. Try kasi start. Okay. Try natin. Pag ganitong yung ano, ito. Kung wala kayong microphone, Sister Amy, try ko. Ito, tingnan ko. Sister Amy, pag ganito, walang microphone, okay lang? Kasi once, every time na magsalita tayo patungkol dito ng ganito mga bagay, about deliverance, about patungkol sa kaalaman, patungkol sa salita ng Diyos, ay nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng aberya. So, ibig sabihin na talagang ang kalaban ay active and kicking kasi ayaw niya na maliwanagan tayo, mga kapatid. So, most of the time na nagkakaroon ng consequences, nagkakaroon ng epekto yung consequences na sinasabi ng mga ninuno natin, ng mga magulang natin, because we ourselves is not in the state of grace. Mga kapatid, Kuya Kulit, Ate Sister Amy, ganun nga. Every time napupunan ako kapag ganito, once magsalita na tayo ng patungkol nito, nagkakaroon ng ganun. Sulubi naman, nagwalain naman ng Panginoon itong pag-uusap natin. May the Lord seal this with His most precious blood, that this broadcast may continue, and the name of the Lord be praised and glorified in Jesus' name of Nazareth. We pray. Amen. Yes. So, yun yung lagi nating tandaan, mga kapatid. Whom to believe? Yan, sabi ni AI, God versus ancestors, who win? Yan, whom to believe? The word of the Lord, Jesus Christ, or the word of our ancestors? Sino ang dapat nating sundin? Ang mga ninuno natin o ang ating Panginoon Kristo? Sinasabi ngayon sa Ebanghelyo sa verse 31 to 32 na kapag patuloy tayong susunod sa Panginoong Kristo, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa atin. God bless. Sino yan? Japanese ka? Anong pangalan niyo po? Bro. Marikatuo sa heart. Ngayon, sino ngayon ang susundin natin? Ang mga magulang mo o ang Panginoong Kristo? Yes, mahal mo sila, but when it comes to pagpipili, sino yung pakikinggan? Dapat mas pakinggan mo ang Panginoong Kristo. Yes, I respect you as my parents. Sasabihin mo sa kanila ng maayos, but I love God above all things. But I love Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. So therefore, I need to follow my rabbi. I need to follow my teacher. Of course, sasabihin mo sa kanila na na ginagalang mo sila.
But when it comes to teachings na patungkol na sa pananampalataya, dapat mangingibabaw ang ating pagmamahal sa ating Panginoon Kristo kaysa sinasabi ng ating mga magulang, especially kung ang sinasabi nila ay salungat sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yun. So, paano tayo magkakaroon ng kalayaan? Mananatili tayo sa salita ng Diyos? Malalaman natin katotohanan at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. So, ibig sabihin, kung batid natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, magkaroon tayo ng kalayaan, una-una doon sa mga maling paniniwala. Yun na nga yung mga pamahiin, mga kapatid, na until now rampant. Pangalawa, iba pa, ito, paano ka magkaroon ng kalayaan? Bakit marami sa atin, lalo na sa mga probinsya, nagtatabi-tabi po? Kasi takot sila sa mga territorial spirits. Kasi ang mga fallen angels, they are everywhere. Ito mga territorial spirits ay talagang totoo yan. Meron, ganun mga kapatid. Kaya marami sa atin takot, tabi-tabi po. Pero alam nyo ba na ang pagsabi ng tabi-tabi po, sinabi ng mga exorcist ng mga kaparian natin, mga kapatid, na sinasabi nila, once na nagtatabi-tabi ka, ano ang mangyayari? You are submitting yourselves before this mga territorial spirits na ito. Yung mga engkanto na ito. Yung mga duwende na yan, duwende puti, itim na yan, pareho lang yan. They are all fallen angels. And once you are saying tabi-tabi po, you are submitting, you are bowing down your neck for their yoke. Mga kapatid, yun yung katotohanan. But why you are afraid with them? We are the legitimate inhabitants of this world. They are just a fallen angels, mga kapatid. They are just a fallen angels. Tayo yung legitimate. Kumbaga so tayo yung may titulo dito sa daigdig. They are just fallen angels. Squatter lang sila. Gamitin natin yung squatter na term for them. Sa atin, ang ginamit natin ngayon is informal settler. Di ba? So, we are the truly unlegitimate. Kumbaga saan pag-aari mo to? Inilagay ka dito ng Panginoon bilang tagapamahala. So, bakit ka matatakot? Bakit ka magtabi-tabi po? Dapat ang sabihin mo, tabi kayo. Daraan ng anak ng Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Tabi! Yan. Mapapalaya tayo sa mga kinakatakutan natin. Una, makakalaya tayo sa mga maling paniniwala natin. Pangalawa, makalaya tayo sa mga kinakatakutan natin. Bakit ka matatakot? Ako mga kapatid, sa awa ng Panginoon, alam nyo, kahit nasa Mindanao ako nasa liblib ako na lugar na ipinanganak ako sa isang liblib na lugar na walang kuryente mula ng pagkabata ko hanggang sa umalis ako doon, walang kuryente. May tulay, actually, ang tulay doon hindi pa talaga konkreto kasi malapad, mahaba masyado. Ang tulay doon ay hindi pa talaga quality. So, liblib na lugar. Dati ginagawa ng mga yun yung turo kasi sa amin. Tabi-tabi po. Tapos, pero at the same time, maglalagay kami ng ibubuhol namin yung mga dahon ng halaman sa palibot ng bukal na balon, ng tubig. Yung gagawin namin yung halaman na parang cross. Makikita mo yan. Yan. Kahit nung ako sa Mindanao ako, alam nyo ba na meron kaming puno ng baliti sa boundary ng lupa namin na ang laki mga kapatid. Ang laki. Kinakatakutan ng iba yun. Pero alam nyo ba na doon ako natutulog sa taas habang nagpapakain ako ng kalabaw namin. Umalis lang ako doon nung marami ng mga uod. Yung dahon kasi kinakain ng uod yung dahon Yan. So kung alam mo yung estado mo, that you are a child of God,
And alam mo, naniniwala ka na kasama mo ang Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, sino ang laban sa inyo? Eh di ba pinangako ng Panginoon Kristo yun? I will be with you till the end of the age. Okay? I will be with you till the end of the age. Pangako niya yun sa iglesia, sa simbahan na kanyang itinatag. At kabahagi tayo ng simbahan kanyang itinatag in the Catholic Church. At sinasabi sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Then why are you afraid with the devil? Di ba, mga kapatid? Bakit takot ka sa demonyo? Bakit tayo matatakot sa kanya? Kasama natin ang Diyos. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kaya nga sinasabi dito sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves to the Lord and resist the devil, and he will flee from you. And he will flee from you. So dapat ipasakop natin yung sarili sa Panginoon. At hindi lalabanan niya our own. Lalabanan natin ang Diablo with our Lord Jesus Christ. So kung kasama natin ang Panginoon Kristo, sinong kalaban natin? Okay, napunta natin sa James chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Pasakop ulit, submit ourselves to the Lord. Once we submit ourselves to the Lord, you and the Lord will fight for the devil. Not you. Do not do it in your own. Hindi mo pwede gamitin yun na ikaw lang. Na wala kang proper ugnayan sa Panginoon. Wala kang proper relationship sa Panginoon. Pagtatawanan ka lang ng Diablo. Especially kung you are not living in a state of grace. Ano sasabihin sa iyo ng Diablo? Bakit mo ako pinapalayas? Magkaibigan tayo ah. Mga kapatid, yun yung sasabihin sa iyo ng Diablo, hindi yan pwede kabiro yan. Oo, ipapahiya ka ng Diablo, di ba magkaibigan tayo? Meron ba yan? Meron ba yan dito sa Biblia? Meron, mga kapatid. Yes, Hanay Ching. Praise the Lord. Biblia? Oo, one, you are doing it. Kaya kapag ginagawa mo ito, pero you are not in a proper relationship sa Panginoon, wala, hindi ka. Pagtatawanan ka lang ng Diablo. Kung sa tingin mo na parang baka mamaya wala kang proper relationship sa Panginoon, pero it seems na parang lumalayas ang Diablo, baka niluluko ka lang. Ang sabi dito sa Gawa chapter 19, mga kapatid, sa Acts chapter 19, sa Gawa ng mga apostol, okay? Ang sabi dito, mga kapatid, so, hindi mo pwede siya gawin now you are not in a proper relationship sa Panginoon. Kaya nga yung pinapagamutan nyo, yung mga pinapagamutan nyo, halimbawa, sinasabi nila na gumagamit din sila ng pangalan ng Panginoon Kristo, mga kapatid, yung nagpapagamot kayo. Tapos it seems na lumalayas naman. Hindi totoo yan, mga kapatid. You are just being deceived. Kasi, kung sila na ginagawa nila yan, nagpapalayas kuno ng demonyo sa Panginoon. They are being deceived and you are being deceived also. Kaya nga kung meron man tayong mga problema patungkol sa ganyan, dapat doon tayo sa mga kaparian natin, sa appointed exorcist ng mga diocese natin, ng obispo. Kaya alamin natin. Kasi sila yung legit na may connection sa obispo at ang obispo may connection sa Santo Papa at ang Santo Papa may connection sa mga kay San Pedro. Yung kumbaga sa daloy ng kuryente, mga kapatid, yung daloy ng kuryente mula sa pinaka-main source, dumadaloy hanggang sa kanila. Hindi putol yung wire.
We have the connection. Kaya kapag may mga tao na walang proper relationship sa Panginoon, then nagpapalaya sila kuno ng demonyo, it seems na parang lumalayas din, gumagaling ka din, pero nung ka. Kasi katulad dito, mga kapatid, pakinggan nyo sa Acts chapter 19, mga kapatid verses 11, at gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo o dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling ang mga ito, at umaalis sa kanila ang mga masasamang espiritu. Yan. Take note mga kapatid, San Pablo to. May ilang Hudyo, ito, basahin natin, may ilang Hudyo na noong gagalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu, pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. Sinabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Verse 14, kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoteng Hudyo na ang pangalay Eseba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? Verse 16, at sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu, ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti, ano pat hubad na iyon. So you see, mga kapatid, because they are not in a real relationship sa Panginoong Kristo. The same with us, kung wala tayong relasyon na maayos sa Panginoong Kristo, we are not living in a state of grace. Once na, kahit yung mga magulang, supposed to be, mga magulang ito, isama na natin, yung mga magulang, supposed to be mga magulang, you have the natural authority as a parents towards your children. Sabi ng mga exorcist natin na narinig natin na tinuturo ng mga exorcist natin, Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talubong, may tinatawag na natural authority. Ang mga magulang towards their children, sa kanilang mga anak. Pwede nila ang mga magulang mag-deliverance sa kanilang mga anak. Kapag yung mga anak mo puno ng bisyo, pwede nyo i-deliverance. Just identified what kind of spirits that enslaved them. Pero if you are not in a state of grace, katulad nung nakaranasan ko dati, yung high school ako, fourth year high school ako, yung kaklase namin, even me, may karanasan din ako. Kasi kapitbahay ko yung isa kababayan ko, dalawa sila. Sabay, nakwento na ito before, sabay sila na possess noong nagpamisa ang school namin, kasi isa yun sa suggestion ko nung nagtumakbo ako ng student council sa school. So kinuha nila yung suggestion ko na magkaroon ng misa. And then pagdating ng misa, pagdating sa consecration, ini-elevate niya yung sacred host. Nung sinasabi na parang the love of God who takes away the sins of the world, takbuhan ng mga evil spirit. At lahat ng mga masasakit ng evil spirit na possess na himatay. They are more than 20s during those times. Hindi ba usod Jessica Suhonon? Ang pag-upihan, hindi mo rin pwede masabi na gutom na. Yan. Dinala yung kaklase ko sa isa pastor. Okay, banggitin ko na dito. Yun yung pastor ay doon ako umattend. Kasi naging baptist ako baptist pastor. Dinala sa kanya yung kaklase ko, hindi ko alam kung sino nagdala doon. Dinala doon, dalawa sila, yung pastor ko, si Pastor Dumalaog, tsaka yung babae na bagong graduate yata yun sa pagiging pastora. Pagdating namin doon sa bahay na yun, sa bahay ni na pastor, katabi ng simbahan ng malapit yun sa plaza. Ang bahay nila, katapat ng plaza. Ang bahay ni Pastor Dumalaog. Pagdating ko namin doon, ng mga kaklase ko, ini-exorcise nila si yung kaklase ko, yung babae. Sabi niya,
In Jesus' name, paalayas, in Jesus' name, Nazareth, lumayas ka. Ngayon, naratnan namin, sabi ng kaklase ko, ha, iligtas niyo muna ang sarili niyo bago iligtas ang babaeng ito. Yun yung narinig ko, naabutan ko. Tapos pagdating ko, pagpasok ko pala sa pinto, sabi nakalingon sa akin, sama ng tingin. Yan yung lalaki na yan, yung tumutulong kay C. Tulong kay C para hindi namin maano si Kwan. Sabi niya sa akin. Galit ng galit. So pinagtatawanan niya lang yun. Umiiyak na ngayong batang pastora na babae. Umiiyak na kasi biri mo na mamalungkot ka naman talaga eh. Magtatanong ka bakit hindi namin mapalayas. Ako rin may karanasan din yung kapitbahay ko naman. Hindi naman siguro ito panoorin ng buhay ko sakali. Di ba naging baptist ako dati? Kaso lang, nung naging baptist ako at the same time, kasi magulo yung baryo namin, naging membro ako ng pulahan. Naging membro ako ng pulahan at the same time, kahit baptist ako. Naging membro ako ng tadtad, dami kong anting-anting. Ngayon, sabay yun, nagbaptist ako at the same time, pulahan, hindi na paalis sa akin yun ng mga taga-baptist church. Yung mga anting-anting ko, dala-dala ko pa rin yun. Ngayon, ang kapitbahay namin na poses, gabi. Kami lang. Tatalon sa bintana. So, kinakailangan namin pigilan. Hinahawakan namin yung kamay, maliit lang pero ang lakas, mga kapatid. So, ang ginagawa ko, yung alam ko na kanta sa Baptist, yung There is power in the blood of the Lamb. Kinakantahan ko, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Alam mo, tahimik lang siya. It seems hindi siya nag-react. Tahimik lang siya, mga kapatid. Mabuti na lang, hindi niya ako sinabi, "Huy! Bakit mo ako ginaganyan? Magkasama tayo." Mabuti hindi ako sinabi yan ng ganun. Bakit hindi, it seems to walang effect sa kanya yung ginagawa ko. Dami kong anting-anting. Once you are having anting-anting, that violates the 10 Commandments number 1. Yung anting-anting na yun, nahuhulog siya sa idolatry. Ang dami ko anting-anting, kwentas, habak, yung sinturon, na pula, dami-dami. Ang kwentas ko, ang kapal, parang ganito yata kakapal yung kwentas ko. Square, ganyan, mga ganyan. Square. Parang ganito kakapal yung kwentas ko, mga kapatid. Yan. Pero may parang square. Tapos dami kong mga bote, garapa, BB oil na may mga laman, mga latin-latin at mga ugat-ugat sa mga langis-langis. Tapos yung hose na ginagamit ng mga plumber, ng mga nilalagyan namin yung laman. At yung hose na yun, yung ginagamit namin na pang sinturon din. Ilang piraso yun, minsan 5, 6, 7. Kaya nung kinakantahan ko yung kapitbahay namin ng there is power in the precious blood of the Lamb, wala lang. Mabuti hindi niya ako pinahiya. Uy, magkaibigan tayo bakit mo ako tahimik lang siya talaga sa mga kapatid, hindi siya nag-react. You see? Yan yung sinasabi dito sa Acts chapter 19. Once you are not in a proper relationships to the Lord Jesus Christ, anong karapatan mo to use the name of the Lord? Kaya ngayong nilalapitan nyo na sinasabi na kunwari nagpapalayas ng demonyo kasi ayaw nyo pumunta sa exorcist, ayaw nyo pumunta sa mga pari, pumunta kayo sa albularyo. Ang tanong,
Ang mga albularyo ba, they are in a right relationships with the Lord? No, they are not, mga kapatid. As a matter of fact, kapag lumapit ka sa kanila, lalo kang nagbubukas ng malaking pinto sa demonyo para pumasok sa buhay mo. Yan. Ito yung sinasabi ng Panginoon ngayon, na kung tunay na nanatili sa inyong aking mga salita, tunay ng mga lagad ko, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Una na doon, yung salita ng Panginoon sa Kristo magpapalaya sa atin, at siya mismo yung magpapalaya sa atin. Kasi sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then sa verse 14, sinasabi, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya nga mga mas mataas ang rangko ng demonyo na nasa anting-anting nyo kasi kaya di siya nagre-react. Most possibly, ganun nga. Hindi siya talaga nag-react, tahimik lang. Hindi na rin siya pumapalag. Tahimik lang siya. Pero nang later on ko lang na-realize, paano ko mapalayas? Bakit mo ko pinapalayas? Magkasama tayo . Grabe, ay ganti-ganting ko. Kuya kulit talaga dati, sobrang dami, totoo yan. Hanggang ngayon, marami pa akong tinatawag na mga memorize na ganun, na mga word na yon. Marami yung mga word na mga na-memorize ko dati. Hanggang ngayon, nare-retain pa rin, meron pa rin. Hindi ko lang banggitin kasi natural may yun Jesus' name of Nazareth, hallelujah. So, yun mga kapatid. Una, makakalaya tayo sa mga maling paniniwala kapag susundan natin yung Panginoon Kristo sa aral. Makakalaya tayo sa takot, mga kapatid. Kasi alam natin, nakasama pala natin ang Diyos. Then why afraid of the devil? Di ba, mga kapatid? So dapat, hindi natin katatakutan yung sinasabi ng mga consequences ng mga pamahiin. Kausapin natin ang ating mga magulang. Yung mga lulululan nyo. Lalo na kapag kayo, halimbawa sa inyo, pamilya nyo, may namatayan kayong mga magulang. Halimbawa, kung hindi naman natin nilingi. Kung may isa sa membro sa inyong mga magulang or kamag-anak may namatay, maglinis kayo. Bakit kami dati, noong nakburo lang tatay namin, the whole week, malinis, walang sugal. Naglinis kami sa kabaong. Nagwawalis kami. Buhay pa naman kami magkakapatid. Di ba? Although namatay yung kapatid ko na isa. Kasi nagkasakit. May kapabayaan sa sarili din. Talagang may mamatay. Lalo na kapag miyembro ng pamilya nyo ay pasaway. Pinapabayaan yung sarili. Talagang may mamatay. Pero hindi dahilan dun sa consequences ng pamahiin. Sapagkat ang karapatan lang na magbigay o bumawi ng buhay ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung mga ninuno nyo, plus factor, of course, tingnan din natin, plus factor, kasi curse yung binabanggit ng mga ninuno nyo, curse. Now once you will not obey this will happen. Yung curse na yon, mangyayari lamang if you are not in a right relationship sa Panginoong Kristo. Pero if you have a right relationship with the Lord Jesus Christ, with God, katulad ng sinasabi sa Proverbs 26 verse 2, ang sumpang di nararapat ay parang ibong di dadapo, lilipad-lipad. At meron pa dito sa mga kapatid? Meron pa dito sa Old Testament. Dito tignan nyo sa Numbers o bilang, Numbers sa English. Sa Numbers 23 verse 8. It's about Balak and Balaam. Hinire ni Balak, ni Haring Balak si Balaam to curse
the Israelites passing his territory. Ilang beses nang palipat-lipat si Balaam, pero wala siyang makita. Pinilid siya ni Balak, babayaran siya para isumpain lang ang bayang Israel. Ano sabi? Instead na pagpalain niya, blessing ang namutawi sa bibig ni Balaam. Kasi hindi niya ma-curse. Ano sabi niya rito? Sa Numbers, yan, nag-loading, siya. Lumabas yung puzzle. Yun, no? May ganun. Lumabas yung puzzle, mga kapatid. Nag-loading. Pag may puzzle na lumabas, kailangan mo. Yun. Ito. Take note. Dito sa Numbers 23 verse 9, mga kapatid. Anong nangyari? Hirapan si Balaam na sumpain kahit saan siya palipat-lipat. Inoopera siya ng malaki ni Balak para sumpain ang bayang Israel. Ano sabi ni Balaam? Sabi niya dito sa verse 9, ngunit paanong susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinukupkop? So you see, ano man yung mga curse, mga spell, mga black magic, mga incantations, mga mantra na sinasabi against you, if you are living in a state of grace, ito yung mangyari. At saka yung sa Proverbs 26 verse 2. Para lang daw, ang sumpang di nararapat, parang ibong di dadapo, lilipad-lipad. Yung mga spell na yan, mga gayuma na yan, hindi yan tatalab sa iyo if you are in a state of grace. Para lang ibon lang daw dadapo, lilipad-lipad lang sa palibot mo. Hindi dadapo. Ibig sabihin, it cannot harm you. Okay? Okay, balikan natin verse 9 ha. Ngunit paanong susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinukupkup? Di ba si Brother Darwin? Ganoon ang ginawa sa kanya. Hindi siya maano ng demonyo because he is protected by the blood of the Lord Jesus Christ. The same with us, mga kapatid. Ano sinasabi dito sa ano? Kaya nga, if we are sealed by the blood of the Lord Jesus Christ, any curse or spell, witchcraft, black magic, sorcery, yung pangkukulam, pagbabarang, it cannot harm us, mga kapatid. Pero if you are not in a state of grace, there is a possibility. Ito tayo. Okay. So, ibig sabihin, kailangan nating mamuhay sa grasya ng Diyos for us to be protected. Okay? Ano sa Proverbs? Sa Revelation chapter 12 verse 11. So, if we are in the Lord Jesus Christ, we are submitting ourselves to Him, we are covered by His most precious blood. At ang sabi dito sa Revelation chapter 12 verse 11, ang sabi dito, okay, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. You see? Nagtagumpay sila dahilan sa dugo ng kordero, mga kapatid. So therefore, if we are in the Lord Jesus Christ, we are shielded, we are covered by the most precious blood of the Lamb. Kaya ngayon yan, every time na mag-pray tayo, di ba? Ini-invoke natin yan, lagi. We ask you, Lord, to cover us with your most precious blood and sanctify us by the power of the Holy Spirit so that nothing can harm us. Sealed us with the most precious blood, yung sabi. Mga kapatid.
Then tunay na kapag sinusunod natin ang aral ng Panginoon Kristo, makakalaya tayo. Malalaman natin ang katotohanan na hindi natin dapat pala katatakutan ng Diablo. Dapat ang Diablo ang siyang matakot sa atin. Yes. Di ba? Hindi tayo magtabi-tabi po. Dapat sila tabi. Dadaan ang anak ng Diyos. Start. Dadaan ang anak ng Diyos. Huwag tayong mag-submit. That is a form of submission. Kapag tinutuloy-tuloy nyo pa rin yan, you are submitting yourselves to the devil. Once you submit yourselves to the devil, ibig sabihin, binibigyan nyo ng karapatan ang demonyo sa buhay nyo na kumilos sa buhay nyo. Instead na ang demonyo yung bibigyan natin ng karapatan sa buhay natin, bakit hindi natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon para siya ang may karapatan sa atin? Kasi alam nyo remember that God is a God who honors our free will, our freedom. Instead ng demonyo, once you say na, tabi-tabi po, you are submitting yourselves to the devil, binibigyan nyo siya ng karapatan sa buhay nyo. Once pumunta ka sa albularyo, binubuksan mo ang pintuan ng buhay mo para pumasok sila sa buhay mo. Ano mangyari kapag binuksan mo yung samantala sa Ephesians chapter 4 verse 27, ang nakalagay doon sa ibang translation, sabi niya, do not give an inch to the devil. Inch lang yun, Inch lang. Delikado ka na. Kung bubuksan mo pa yung pinto mismo ng buhay mo, ng pamilya mo, sa demonyo, ano mangyari, mga kapatid? Bakit hindi natin, instead submitting to the devil, why not let us submit ourselves to the Lord? That is a form of submission, mga kapatid. Once you submit, tabi-tabi po, submission na yan. It is a bowing down, a form of bowing down to them. And once you submit yourself to them, guguluhin niya yung buhay mo. Sabi sa James chapter 4 verse 7, sabi doon kanina, submit yourselves to the Lord and resist the devil. Once na ikaw sinasabi mo tabi-tabi po, you are submitting yourselves to the devil, mga kapatid. Why not submit yourselves to the Lord? James 4:7. Form of submission yun, Sister Emmy. Once you tabi-tabi po, yun pala yun. Hindi isubmit na lang natin yung sarili natin sa Diyos kaysa isubmit natin ang ating sarili sa demonyo. Remember, the Lord is just waiting for us. Kasi hindi niya tayo pipilitin kung sino yung gusto nating master. Yung demonyo or ang Panginoon Kristo. Ano sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, di ba? Anong sinasabi doon? I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come. I will be with him and dine with him. Ibig sabihin, naghihintay ang Panginoon na pagbuksan natin siya, hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Kaya kung ano yung mga choices natin, hindi yan sasaklawan ng Panginoon. Pero, dapat piliin natin yung tama. Submission, nagkaroon ka ng attachment sa kanila. Yun na nga, may open door na. Pag open door na yung buhay mo sa demonyo, ano pa mangyari? Once the devil ay andyan na sa pamilya nyo, nananahan na, hindi ang Panginoon magpapaalis niyan, mga kapatid. Take note, once you open your door to the devil, ang Panginoon Kristo hindi niya ipagsiksikan yung kanyang sarili sa pamilya mo. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Once you open your door to the devil, hindi makipagsiksikan ng Panginoon diyan sa demonyo.
sa buhay nyo. Hintayin ka ng Panginoon kung ano ang piliin mo. It's the devil or the Lord. Hindi pwede na sabay. Kaya nga, di ba, hindi pwede sabay. Parang katulad ng mga nagtitinda. Maraming mga negosyante ngayon. May Buddha at saka Santo Niño magkatabi. Hindi makipag-compete ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hahayaan ka niya kung ano yung malaya mong piliin. It is either the Lord or the devil. Kaya hindi tama yun. Yung Santo Niño magkatabi, pusa na kumakaway. Ano ba talaga? Hindi na tawag na syncretism. So when we know, kung alam natin yung salita ng Panginoong Jesucristo, ito pala'y magdadala sa atin ng kalayaan, mga kapatid. Kasi sabi nga sa John 17:17, Thy word, consecrate them in Thy word. Thy word is truth. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo ay katotohanan. So therefore, if you are not in the Lord Jesus Christ, what do you think you are? You are with? Ano sa tingin mo or sa palagay mo kung sino ang kasama mo? If you are not with Jesus, who is the truth and the life, sino kaya ang kasama mo? Diba? Okay. So let us remember that. Okay. Sige. Ano pa? Makakalaya tayo sa mga maling paniniwala, makakalaya tayo sa takot, makakalaya tayo sa kawalang kaalaman. Malalaman natin sa salita ng Diyos na hindi tayo nabubuhay sa daigdig na ito na pagkatapos tayong mamatay ay wala na. Kaya maraming mga tao na masyadong focus sa bagay dito sa sanlibutan. Ang buhay natin ay hindi magtatapos dito sa daigdig na ito, mga kapatid. At yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit dun sa Old Testament pa lang, sa prayer ni King David, sa 1 Chronicle chapter 29, verse 15. Sabi niya, katulad ng aming mga ninuno, kami mga pansamantala lamang at mandalakbay lamang sa daigdig na ito. Ngayon, basahin niyo sa 1 Chronicle chapter 29, verse 15. At dito sa Philippians chapter 3, verse 20. Anong sinasabi dito sa Philippians chapter 3, verse 20, mga kapatid? Puntahan natin. Okay. So, kapag alam natin yung salita ng Diyos, okay. Philippians chapter 3, verse 20. But our citizenship is in heaven. Mga kapatid, sabi, and from it, we also await a Savior, the Lord Jesus Christ. You see? Ang totoo nating tahanan ay hindi dito sa lupa. Tayo pansamantala lamang dito. At kapag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka dapat nababalisa. Kapag alam mo na ang Diyos pala lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi yung mga bagay-bagay dito sa libutan. Those things in this world are just temporary. Kaya ang sinasabi dito sa John chapter 16, verse 33, mga kapatid, lalo na yan dyan, yung mga iba.
Sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. Okay? Meron tayong kapayapaan sa Panginoon Kristo. Kaya nga siguro wala kang kapayapaan sapagkat baka hindi mo pa ibinibigay ang sarili mo sa Panginoon Kristo. Mga kapatid. Kaya ganun. Yun lang. Kaya ganun siguro nangyari sa buhay mo. Bakit magulo? Okay? So dapat malaman natin na hindi pala pwede pagsabayin ang Panginoong Kristo at ang demonyo sa buhay natin, mga kapatid. Hindi makagpilit ang Panginoong Kristo, hindi siya ang magpapalayas ng demonyo sa buhay mo. Tayo, piliin natin. Pag sinabi natin, Lord, pinipili kita na maging Panginoon at sentro ng aming buhay, ng aking pamilya. At sa pangalan mo, Panginoong Kristo, pinapalayas ko ang demonyo sa buhay ko. At mula sa araw na ito, ay ikaw ang siyang kinikilala kong hari, Panginoon, tagapagligtas ng aming tahanan. Diba? Parang katulad nung kwan ni Joshua, diba? Yung declaration ni Joshua, nung tumawid na sila sa Jordan. Anong sabi dun? Choose this day. Ayan, ngayon, sa araw na ito din, choose this day whom you will serve. The gods of the Amorites, ang sabi doon, puntahan natin mga kapatid Joshua chapter 24, puntahan natin. Ganon din dapat ngayon, magpipili din tayo. Sino yung ating paglilingkuran? Okay? Sino yung paglilingkuran natin? Ang Panginoong Hesukristo o ang kalaban ng Panginoong Hesukristo? Choose whom you will serve this day. Kasi hindi pwede sabay. Kasi ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos, hindi siya pwede makipagsiksikan. Gusto niya, wala siyang kaagaw sa puso mo. Hindi mo pwede pagsabayin, mga kapatid. Hindi siya makipagsiksikan dyan unless na paalisin mo yung isa. Okay. Unless na paalisin mo yung demonyo sa buhay mo at piliin mo siya. Nasabi dito ni Joshua, mga kapatid, sabi niya sa mga bayan ng Israel. Okay. Okay. Now, therefore, fear the Lord and serve. Now, therefore, fear the Lord and serve Him completely and sincerely. Yan, mga kapatid Okay, ang sabi dito, cast out the gods. Your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Ibig sabihin, hindi pwede na i-retain mo yan. Kailangan alisin mo yan. Kailangan ng Panginoon lang. Hindi pwede na may kaagaw siya. Hindi pwede na naniniwala ka sa salita ng Diyos pero naniniwala ka pa rin sa mga manghuhula, sa mga pamahiin, sa mga anting-anting. Kontrast yan. Salungat yan. It violates in the teachings of the Catholic Church, Catechism number 2116 and 2117. At saka yung sa summary niya sa 2138. Yung mga superstition mo, lalo na kapag may namatayan kayo, is a departure from a worship that given to a true God. Departure, try to imagine yung word na departure. Balikan natin yung sabi ni Joshua. Cast out the gods your fathers served beyond the river and in Egypt. Ayan, kasi ang daming Diyos-Diyosan sa Egypt. And serve the Lord.
If it does not please you to serve the Lord, basahin nga kayo natin sa Tagalog. Ito mga kapatid. Joshua 24:15. Okay, dapat ito rin yung ano natin. Ang Panginoon lang, hindi pwede na may kaagaw siya, mga kapatid. Okay, Joshua. Kaya ang sikat na kanta to itong Joshua 24:15, mga kapatid. Sikat na kanta to sa part ng kanta. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Ayan ha. May pamimili mga kapatid. Ha? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Pero ang sabi ni Joshua, ngunit ako, sabi niya, at ang aking angkan ay kay Yahweh lang maglilingkod. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan, famous na kanta yan, Sister Amy, di ba? We will serve the Lord, even when trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan, gustong-gusto kong kanta yan. Kasi declaration natin yan. Kailangan sa Panginoon tayo maglilingkod, mga kapatid. So, yan pala ang idinudulot ng kaalaman sa salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kalayaan sa takot. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa kaignorantihan. Nangakala natin na buhay dito lamang. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa maling paniniwala. Diba? Because of the Word of God. Kaya dapat manatili tayo sa salita ng Diyos. At kung tunay na nanatili tayo sa salita ng Diyos, ay magkaroon para tayo ng kalayaan. Mga kapatid. Okay, so, okay. Maybe that is by now, mga kapatid. Yung dalawang verse lang yung pinansin natin. Kasi although itong ibang mga verse bukas, ay sigurado matatalakay pa rin naman natin ito dito. Kasi kahapon natalakay din naman natin yung ang Panginoon Kristo ay pinakilala niya ang kanyang sarili na I am. At alam naman natin na ang title na I am ay siyang pangalan na ibinunyag niya or ipinakilala niya doon kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Nagtanong si Moses, sabi niya, kung magtanong ang aking mga kababayan kung sino ang nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Sabi ni ng Diyos kay Moses, sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Yung sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Basahin niyo po sa Bible niyo mga kapatid. At yang mga titulo na yan ay ginamit at inangkin ng Panginoon Kristo dito sa John chapter 8. Kaya kapag ang focus mo dito sa John chapter 8, actually kasama siya ngayon sa verse dito, na yung verse 40, kapag ang focus lang ng mga pastor mo or ministro mo, ang itinuturo sa iyo ay verse 40 lamang, then yan ay isang uri ng pambubudol, mga kapatid. It's a harsh word. It's a harsh word, pambubudol. Kasi once dyan ka lang itinututok yung attention mo, but
hindi mo binabasa at iniintindi itong John chapter 8, then talagang yung word na yun ay masakit man, pero yun ang totoo. Kasi dito sa John chapter 8, talagang pinapakilala ng Panginoon Kristo that He is God. Actually dito, kaya nga ang pagbabasa ng Bible, we must have to understand it in its entirety. Kaya hindi pwede na gamitin mo lamang yung John chapter 8 verse 40, mga kapatid. Kailangan intindihin natin doon pa lang sa prologue ng Gospel na St. John. Diba? Ano ba yung prologue ng Gospel na St. John? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. Diba? And the Word was made flesh and dwelt among us, and we saw His glory. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, kaya, do not just focus on verse 40. Understand the context of John chapter 8. At makikita mo at maintindihan mo. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ang verse 40 or 1 Timothy 2:5 or any other verses that says Jesus is man, Son of Man, or tao siya. We are not afraid of that. We are not hindi tayo nagugulat doon. Kasi totoo naman, kasi nagkatawang tao siya. Tingnan ninyo, may laman ako't buto. Of course, kasi nagkatawang tao siya. You see, hindi tayo magugulat doon, mga kapatid. So yan mga kapatid, kasi sigurado bukas the same pa rin, John chapter 8 pa rin ang Ebanghelyo. Kaya maybe that is by now mga kapatid. Shalom. At maraming salamat sa mga nag-likes, 1.4k likes. Sa mga nag-comment, mga nag-follows, yan. Si Strockman, si Amy Victorio, andito, si Kuya Romy, si Brother Joseph June, yan. Joseph June, saka si Busing mo, ayan, si Kuya Colette. And then itong si Japanese character, di natin kilala kung anong pangalan. Japanese yata yung character. Then si Honey Ching. Then, okay, yan mga kapatid. So maybe that is by now. May God bless us today, sa araw nito. Ingatan naman tayo patubayan ng Panginoon. Bigyan tayo ng kalakasan. May He cover us with His most precious blood. Kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian at mga tao malalapit sa atin. Upang sa gayon ay walang magiging sagabal sa atin sa araw nito. Iligtas tayo sa mga bigat ng mga pagsubok. Iligtas tayo sa mga karamdaman. Iligtas tayo sa mga sakuna, sa mga disgrasya. And I pray, continuously praying also for the healing of deliverance si Brother Dominic Navarro, asawa ni Brother Calix at Brother Calix mismo at ang kanilang mga pangailangan. Ganon din tayo, ang ating mga mahal sa buhay na nawa ating mga mahal sa buhay din ay kumilala at tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon nila at kanilang tagapagligtas at hari ng kanilang mga buhay. Patnubayan tayo at pagpalain tayo financially, materially, physically, and spiritually. At i-reverse nawa ang Panginoon ang mga diagnosis sa atin. Maluwer nawa ang ating mga cholesterol, ang ating blood sugar, kasama ng may bahay, ang ating mga uric acid, in the name of the Lord Jesus Christ, His most precious blood. Yes, Lord, though sometimes we abuse ourselves, still we ask your grace and mercy and blessings and healing and deliverance. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ with the Holy Spirit that reigns in you forever and ever. Amen. And we ask also for the intercession of Mama Mary. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay.
Sabi ni Fausto, ang pagtuturo ng mali ay manganak ng isa pang mali. O totoo yan, Fausto. Yung ituro mo na natalikod yung iglesia ng Panginoon ay talagang maling-mali yun. At ituro mo na meron pa siyang isinugo, maling-mali talaga yun. Na merong anghel na isinugo, maling-mali talaga yun. Salungat talaga yun sa Galatians chapter 1, verse 7 to 8. And then dun sa 2 John verse 10. Yun. At saka sinasabi din dun sa 2 John verse, sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Yun, kapatid. Talagang maling-mali yun. Kasi kayo manganak ng manganak. At hindi talaga totoo na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Isa yung napakamali at kasinungalingan. At alam naman natin na ang kasinungalingan ay kagawa ng Diablo, sapagkat yan ang sinasabi sa John chapter 8 verse 44. So, shalom mga kapatid. May God bless us. Patuloy tayong manatili sa iglesyang itinatag ng Panginoon na hindi natalikod or kailanman matatalikod. Sapagkat ito'y sa samahan ng Panginoon, pinangakuan niya, I will be with you till the end of time. So, shalom. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.